Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Tonyo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Lolo, nakakapagod talagang magbungkal ng lupa, no? Hindi ba natin pwedeng itanim direkta yung mga buto ng kalabasa? Hindi pwede, apo. Kailangang maluwag ang lupa habang tumutubo ang kalabasa. Para makalat ng maayos ang ugat at lumaki sila ng maayos. Bakit naman yung mga ligaw na damo? Tumutubo naman na maayos kahit hindi mo inaalagaan. Kasi may kakayanan silang pangalagaan ang kanilang sarili laban sa ibang mga pananim. Kaya nilang mabuhay nang hindi nakadepende sa pag-aalaga ng mga tao. Dinisenyo sila sa ganoong paraan, samantalang ang mga kalabasa at iba pang mga pananim, walang ganoong kakayanan. Hindi naman po yata patas yun, Lolo. Kung yung ibang tanim dinisenyo ng ganon, bakit hindi na lang lahatin? Natawa na lamang ang matanda. Hindi na masagot ang katanungan ng apo. Nang mga panahong yon, 10 taong gulang pa lamang si Tonyo. Namumuhay kasama si Lolo Abel na isang magsasaka. Bukod sa paghahalaman, napakadami din itong alagang baka at kalabaw. Iniwan ng mga magulang ang paslit noong 2 taong gulang pa lamang ito dahil kinailangan nilang magtrabaho. Sa kasamaang palad, naghiwalay ang mag-asawa at nagkaroon ng sari-sariling pamilya. Nakalimutan na si Tonyo. Hindi na ito muling binalikan ng ina. Naawa naman si Lolo Abel dahil wala na ding mag-aaruga sa bata. Minsan din itong kinuha ng pamilya ng ama. Ngunit pinagmalupitan lamang, lalo na kapag hindi nakakapagbigay ng sustento. Nalaman ito na matanda nang minsang bumisita at nanlumo, lalo pa nang makita ang sitwasyon ng paslit. Kaya naman nagpa siya itong kupkupin na lamang si Tonyo. Inako ang responsibilidad ng mga magulang. Pinalaki ng maayos ang bata. Masasabing hindi naman salat sa pangangailangan ang matanda dahil may malawak itong taniman at mga alagang hayop. Sa katunayan, isa sa pinakamayamang magsasaka sa kanilang lugar ang matanda. Ngunit sa kabila ng karangyaan, pinili nitong mamuhay ng simple sa isang maliit na dampa. Hindi lamang basta magsasaka si Lolo Abel. Kilala din ito bilang mahusay na manggagamot. Bagaman hindi gaanong tumatanggap ng pasyente, may mga taong makakapagpatunay na may kakayanan itong magpagaling na mga karamdaman. Marami ang nagtataka at naiinggit sa matanda. Kaya naman, madalas na pagdidiskitahan ng mga walang magawa ang mga alagang hayop. Ngunit hindi nagtatagal. Kinakarma ang mga ito na para bang may kung sinong gumaganti para sa kanila. Minsan, magkasama ang maglolo habang nagpapakain ng mga alagang manok. Tumakbo si Tonyo papunta sa kulungan ng mga baka upang tignan ang mga maliliit na guya. Tuwang-tuwa si Tonyo sa tuwing nakikitang tumatakbo ang mga munting baka sa malawak na damuhan. Ngunit na mga sandaling yon, napansin ni Tonyo na kulang ng 2 ang mga guya. Dali-dali itong pumasok sa torel upang tignan baka hindi lamang nakalabas ang mga ito. Ngunit nanlumo ang bata nang makitang nakahandusay sa lupa ang 2 nawawalang guya. Bumubula ang bibig ng mga ito na tila nakakain ng lason.
Tinignan ni Tonyo ang paligid at napansin ang isang makamandag na ahas. Dali-daling napatakbo ang bata upang ipaalam sa matanda ang nangyari. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Tonyo? Paano magkakaroon ng kobra sa lugar na ito? Hindi naman lumalaki ang ganong uri ng ahas sa probinsya natin. Hindi po ako pwedeng magkamali, Lolo. Yun po yung ahas na nakita ko sa libro namin. Tapos ang sabi pa nga po, makamandag yung ganong uri na ahas. Bilisan niyo po, Lolo. Baka may makagat pang ibang hayop eh. Dali-daling naglakad ang matanda papasok ng turel. Nakita nga nito ang dalawang guya. Nakahiga sa lupa. Hinahanap ni Lolo Abel ang kinaroroonan ng ahas. At nakumpirma na ito nga ay isang kobra. Sino naman kaya ang nagpakawala niyan dito? Noong nakaraan, balingayaw. Ngayon naman kobra. Ano na kaya sa susunod ang pakakawala ng mga taong ito? Alam mo, Lolo, pag nahuli ko sila, ipapasipa ko yung mga yung kay Crypto. Teka, nasan nga pala yun? Iniikot nito ang tingin sa paligid. Maya-maya pa sumipol ang matanda. Lumantad ang isang napakatikas na toro. Ayan ang kaibigan mo. Kumuha ka ng mga damo at tubig. Lagyan mo ng kaunting asin para ganahan siya sa pag-inom. Dali-dali namang tumakbo si Tonyo para sundin ang utos na matanda. Lingid sa kaalaman ng bata na ito ay hindi pangkaraniwang toro. Mukhang may hindi na namang magandang nangyari sa Torel. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Tandang Abel? Walang nakakaalam na isa itong maharlikang engkanto na naging gabay na matanda simula pa noong tanggapin niya ang pagiging manggagamot. May dalawa na namang guya ang napatay. Sa pagkakataong ito, kobra naman ang kanilang ginamit. Sumusobra na sila. Masyado mo nang pinababayaan ang mga taong yun. Bakit hindi mo ako hayaang turuan sila ng leksyon? Alam mo, Crypto, hindi naman dapat patulan ang mga ganong tao. Dahil sa oras na gawin mo yon, parang wala ka na ding pinagkaiba sa kanila. Nang makita na matanda na paparating na si Tonyo, binalaan ito ang toro na huwag mag-iingay. Huwag lang silang magkakamaling saktan si Tonyo. Dahil sa oras na mangyari yun, hindi ko sila mapapatawad. Wika ng nilalang, sabay lapit sa batang may daladalang balde ng tubig. Habang hila-hila ang karitong may lamang binugkos na dayami. Oh, ayan Crypto. Kumain ka na. Sariwa pa yung mga dayaming yan. Kaya paniguradong masarap. Pinagmamasdan lamang ni Tonyo habang kumakain ang alagang toro. Samantalang si Lolo Abel naman, napakalayo ng tingin. Nagulat na lamang ito nang biglang hilahin ng bata ang hawak niyang sombrero. Abat ikaw talagang bata ka. Palagi mo na lang akong ginugulat ha. Ano? Tapos na bang kumain si Crypto? Opo, Lolo. Tumakbo na nga po siya ulit palayo eh. Napapansin ko po. Palaging malayo ang tingin niyo. Bakit po, Lo? May problema po ba? Ang mga taong naiinggit sa atin, Apo, nagiging sakit na sila sa ulo. Siguro oras na para kumilos. Tara, bumalik na tayo sa kubo. Pakawalan mo ang mga aso sa bandang ito para may kakahol kung sakaling papasukin tayo. Sinunod naman ni Tonyo ang utos nito. Kinagabihan, habang naghahaponan,
Nadinig ni Tonyo ang pagkahol ng mga alagang nasa kulungan ng baka. Inilawan niya ito. Nakita ng bata ang mga alagang aso. Nakaharap ito sa bahagi kung saan makapal ang mga damo. Itinutok ni Tonyo ang ilaw kung saan nakatingin ang mga aso. Doon napansin ng bata ang isang pares na mga mata. Nakatago ito sa makapal na talahib habang nagmamasid sa paligid. Lolo, parang may nakita ako mata ng tao doon oh, sa kinakahulan ng mga aso. Sigurado ka ba, iho? Baka naman isa lamang yon sa mga alaga nating kampe. Hindi po ako sigurado, Lolo, kung sa kambing yung mga matang yon. Mapula po kasi, na parang sa butiki. Dito na nagsimulang kabahan ng matanda nang sabihin ni Tonyo na parang mata ng butiki ang nakita. Saan? Saan banda? Ituro mo sa akin. Nandyan pa ba siya? Opo, Lolo. Nakatitig po siya dito sa atin. Kinuha na matanda ang hawak nitong pangilaw. Itinapat. Inikot ang tingin sa direksyon ng mga aso hanggang sa makita nito ang sinasabi ni Tonyo. Apo, pumasok ka sa loob ng bahay at huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Sumunod ang bata. Bahagyang binuksan ang bintana para makita ang mga nangyayari sa labas. Naglakad si Lolo Abel papunta sa kinaroroonan ng mga aso. Habang papalapit ito, nakita naman ni Tonyo ang alagang si Crypto na naglalakad papunta sa matanda. Medyo malayo na ang bahaging yun sa kubo, kaya hindi na dinig ni Tonyo ang mga ginawang ingay na matanda. Mukhang napansin mo na din ang nilalang na yan, Tandang Abel. Hindi ko siya ginagalaw. Mukhang wala namang dalang panganib. Abat, kanina mo pa pala lamang tungkol sa nilalang na ito? Oo, nakita ko siyang pumasok sa ating teritoryo. Mukhang hindi maganda ang lagay, kaya hinayaan ko munang magpahinga. Isa pa, mukha namang hindi siya gagawa ng kahit anong ikapapahamak. Lalo pat bantay sarado ng malalaking aso ang lugar na ito. Halika, Crypto. Samahan mo ko. Lapitan natin ang nilalang na yan. Gusto kong malaman kung ano siya. At para matignan na din kung ano ang nangyari sa kanya. Naglakad ang mga ito papunta sa pinagtataguan ng nilalang. Napansin nilang tila natatakot ito. Lalo pa nang makita si Crypto. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin sasaktan. Lumabas ka na sa pinagtataguan mo at titignan na matandang ito kung ano ang maitutulong namin sa inyo. Dahan-dahang tumayo ang nilalang. Naglakad palabas ng talahiban. Tumambad ang malabuhayang nilalang na may katawan ng tao. Balot na makapal na kaliskis ang katawan niya. Nakita ni Mang Abel na may nakatarak na palaso rito. Mahabaging langit. Isang reptil yan. Crypto, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin ang tungkol rito? Hindi natin alam kung ano ang meron sa palasong nakabaon sa katawan niya. Kaibigan, halika. Sumama ka sa akin. Titignan ko kung anong maaari nating gawin. Samantala, patuloy na nakamasid si Tonyo mula sa bintana ng kubo. Sobrang dilim ng mga oras na yun kaya hindi niya gaanong naaaninag ang mga nangyayari. Maya-maya pa, napansin na nitong naglalakad pabalik ng kubo si Lolo Abel. Kaya sinalubong ito ng bata sa pinto. Lolo, ano po bang nangyari doon? May nakita po ba kayong mga aso?
Wala naman iho. May kambing lang na naipit yung sungay sa malalaking puno ng talahib. Nagkasugat yung ulo, kaya kailangan kong gamutin bago padapuan ng langaw at maimpeksyon. Kinuha na matanda ang mga gamit sa panggagamot. Akmang susunod na sana palabas ng tahanan ang bata nang bigla itong pigilan ni Lolo Abel. Lolo, gusto ko pong makita yung kalagayan ng kambing na yun. Mahabog na sa labas, Tonyo. Baka magkasakit ka pa. Bukas mo na lang tignan. Sige na, maglinis ka na ng katawan nang makatulog at may pasok ka pa bukas. Hindi naman nanangulit pa si Tonyo. Sinunod ang lahat ng utos na matanda. Pagkabalik ni Lolo Abel sa kulungan ng baka, sinuri nito ang sugat ng nilalang. Napagtanto na ang palasong ginamit. Nagtataglay ng malakas na lason na maaaring pumatay sa isang engkanto. Dugo ng babaeng usa ang ginamit nilang panglason. May magagawa ka ba, Tandang Abel? Hindi ako naging manggagamot kung hindi ko alam ang lunas sa lasong ito. Magmadali ka, Krypto. Kumuha ka ng ilang pirasong ugat ng kugon. Dali-daling kumuha si Krypto ng ugat ng kugon. Kagad bumalik sa kulungan ng mga baka. Kumuha ng langis si Lolo Abel mula sa kanyang maliit na kahon. Ibinuhos ito sa sugat ng nilalang. Napasigaw pa ito ng malakas dahil sa hapde. Tiisin mo lang. Ilang segundo lang mamamanhid na yung sugat mo. Pwede na nating bunutin ang palaso. Huminaho naman ang nilalang. Ilang sandali nga ay tuluyan itong nakatulog. Kinuha ni Lolo Abel ang pagkakataong yun para bunutin ang palaso. Mabuti na lamang at gumana na ang langis na inilagay. Kaya hindi na naramdaman ng nilalang ang sakit. Matapos hinugasan niya ang sugat, gamit ang pinaghalong dahon ng bayabas at ugat ng kugon. Tinalian ito at hinayaang makapagpahinga ang bisita. Ano kaya ang dahilan ng pagpapakita ng reptilyang ito? Ang mga uri nila, mapayapa at mga mahinahong engkanto. Sa oras na mabulabog ang kanilang tirahan, kusa silang umaalis nang walang gulo. Marahil may mga taong nanggambala ng kanilang katahimikan. Malalaman natin yan sa oras na magkamalay siya. Sa ngayon, kailangang maitago mo ang nilalang na yan mula kay Tonyo. Hindi pa natin alam ang kaya nitong gawin. Tama ka, Krypto. Ikaw na ang bahalang maglagay ng sabulag sa lugar na ito. Ililipat ko din ang ilang baka para hindi na magpunta si Tonyo rito para magpakain ng mga alaga natin. Matapos magamot ang nilalang, bumalik na ang matanda sa kubo. Tulog na din si Tonyo ng mga sandaling yun. Dahil malalim na din ang gabi ay nagpahinga na ito. Kinabukasan, maagang nagising si Tonyo upang pakainin ang mga alagang hayop. Mabuti na lang, mas naunang magising sa kanya si Lolo Abel. Papasok na sana ng kwadra si Tonyo nang tawagin ito na matanda. Tonyo, tignan mo yung tumpok ng dayami doon sa gawing yon. Parang marami yatang tumutubong kabuti ah. Malamig ang panahon. Parang gusto kong humigop ng masarap na sinabawang kabuti. Aba, oo nga po lolo no. Sandali lang at kukuha ko ng maliit na timba ha. Dali-dali itong bumalik ng tahanan. Nakahinga ng maluwag si Lolo Abel dahil nagawa nitong bigyan ng ibang pagkakabalahan ng apo. Pinuntahan nito ang ginamot na nilalang. Nagulat ang matanda.
Wala na ito sa pinagigaan. Dali-daling lumabas si Lolo Abel para hanapin ito sa paligid. At nang akmang lalabas na sana sa kwadra, sinalubong ito ng reptilya. Anong dahilan mo? Bakit mo ko tinulungan? Hindi ka ba natatakot sa akin? Maaari kitang patayin ngayon dahil nakita mo ko. Hoy ikaw, wag mo nga akong ginugulat ng ganon. Kumusta ang kalagayan mo? Naupo ang matanda at nagsindi ng tabako. Sagutin mo ang tanong ko, tanda. Bakit mo tinulungan ang isang kagaya ko? Sabihin na lang natin na tawag ng tungkulin. Huwag kang mag-alala. Wala akong ibang hangad mula sa'yo. Kung maayos na ang pakiramdam mo, balaya ka nang makakaalis. Tawag ng tungkulin. Kailan pa kayo nagkaroon ng obligasyon sa aming mga engkanto? Biglang lumitaw si Crypto mula sa likod nito at sinabing, Bakit ba hindi ka na lang magpasalamat sa matanda? Ang dami mo pang sinasabi. isang mahalikang engkanto. Nakikisalamuha sa mga tao. Bakit mo ibinaba ng husto ang iyong sarili? Hindi ko ibinaba ang aking sarili. Naramdaman ko lang na ito ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. At ayusin mo ang pananalita mo sa harapan ko. Dahil kahit kailan, hindi ko tinalikuran ang pagiging maharlika. Mga hangal kayo. Kung inaakala niyong magpapasalamat ako, sana hinayaan niyo na lang akong mamatay. Dahil sa oras na malaman ng mga kalaban ng aking angkan na tinulungan niyo ko, paniguradong mapapahama kayo. Mapapahamak. Sa anong paraan? Ipaliwanag mo ang mga sinasabi mo. Ngunit hindi na sumagot pa ang nilalang. Bigla itong pumasok sa kugunan at tuluyang naglaho. Mukhang may malalim na ibig sabihin ang mga kataga ng nilalang na iyong Crypto. Bakit hindi mo alamin kung ano ang totoong nangyari sa kanila? Alam ko ang pinagtataguan ng mga reptilya sa mundong ito. Pupunta ako doon ngayon para malaman kung ano ang nangyayari. Matapos makalis ni Crypto, ay siya namang pagdating ni Tonyo. Lolo, bakit tumakbo bigla si Crypto? Naglalaro ang kaibigan mo, Tonyo, aba. Napakadami pala talaga ng kabuting nakuha mo. Tara, tulungan mo kong linisin ang mga yan at nang mailuto na. Pilit nitong inililihis ang atensyon ni Tonyo ngunit hindi sinasadya na nakita ng bata ang dugong nagkalat sa mga dayami sa loob ng kwadra. Sandali lang po, Lolo. Bakit po may dugo sa kwadra natin? Ano po nangyari sa mga baka? Mukhang may nanganak sa mga inahing baka kagabi ha. Hindi ko pa naiikot ang buong torel. Mamaya, hahanapin ko sila po. Hindi naman na nagtanong pa ang paslit. Mabuti na lang at nakalusot ang matanda. Dahil maya-maya lang, lumabas mula sa isa pang kulungan ang kakasilang pa lamang na guya. Mukhang hindi mo na siya kailangang hanapin, Lolo. Ayun po sila oh. Itinuro nito ang mag-inang baka. Abay, oo nga no. O siya, tara na. Pabayaan mo muna silang mag-ikot sa buong pastulan. Nakahinga ito ng maluwag. Ang buong akala ni Lolo Abel, malalaman na ni Tonyo ang sikreto. Kinagabihan, habang natutulog ang bata ay dumating si Crypto.
Dali-daling lumabas sa matanda upang salubungin ito. Masamang balita, Tandang Abel. Mukhang tama ang sinasabi ng reptilya. Sinalakay nga ang kanilang kanlungan at hindi tao ang may gawa, kundi pangkat ng mga aswang. Paano mong nalamang pangkat ng mga aswang ang sumalakay sa kanila? Naroon pa sa lugar na yon ng ilan sa mga aswang at bihag na mga ito ang mga kababaihan at mga batang reptilya. Sa tingin mo, Crypto, ano ang dahilan ng pananalakay ng mga aswang sa angka ng mga reptilya? Isa lang ang nakikita ko, Tandang Abel. Yun ay ang matagal ng hidwaan ng dalawang lahi. Kung matatandaan mo, nagsimula ang sigalot sa pagitan nila dahil sa agawa ng teritoryo. Sa kasamaang palad, sakop ng pinagtatalunan ng dalawang lahi ang lugar na ito. Habang masinsinang nag-uusap ang dalawa, biglang nagsalita mula sa likod ng puno ang reptilya na tinulungan ng matanda. Hindi lang dahil sa teritoryo ang pinag-aawayan namin. May mas malalim pang dahilan. Pinatay ng mga aswang na yon ang anak ng aming hari. Kaya naman nagdeklara ito ng digmaan laban sa mga aswang. Sa kasamaang palad, wala kaming sapat na lakas para manalo sa kalaban. Kaya hawak nila ngayon ang aming kanlungan at ilan sa aming mga kaanak. Maswerte lamang akong nabuhay at nakaligtas. Ang palasong ginamit sa iyo, gawa ng isang magaling na manggagaway. Huwag mong sabihin kasapakat nila ang manggagaway na yon. Kasapakat. Kung ang tinutukoy mo ay si Tandang Rene, hindi lang siya basta kasapakat. Siya ang namumuno sa mga aswang na sumasalakay sa amin. Napatayo sa kinauupuan ng matanda nang madinig ang pangalang Rene. Ano sinabi mo? Si Rene ang namumuno sa kanila. Sigurado ka ba? Yun ang nadinig kong pangalan ng kanilang pinuno. Hindi ko din alam kung bakit nanaisin ng isang tao na makisali sa gulo ng mga engkanto at elemento. Kapangyarihan at karapatang pamunuan ang ilang malalakas na angka ng mga elemento, kagaya ng aswang. Simula pa man noon, talagang hayok na sa kapangyarihan niyang si Rene. Ang akala ko nga patay na ang manggagaway na yan eh. Anong binabalak mo ngayon, Tandang Abel? Wala tayong gagawing Crypto hanggat hindi siya nagdudulot ng problema sa aking bukirin. Wala silang magiging problema sa akin. Pero sa ginawa niyong pagtulong sa akin, damay na kayo sa hidwaan. Pasensya na, Tanda. Mukhang napasama ang paggamot mo sa mga sugat ko. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay. Hindi ko naman maaaring hayaang mamatay ang isang nilalang sa loob ng aking teritoryo. Damay na kung damay. Mas mabuti na nga ganito ang nangyari at nalaman kong buhay pa si Rene. Mukhang nangangailangan ito ng malakas na mga kasangga. Hayaan mong tumulong ako, Tandang Abel, dahil ito ang sinumpaan kong tungkulin sa iyong ama noon. At ngayon, isa sa katuparan ko naman ito sa iyo. Hindi sapat ang pwersa niyong dalawa. Lalo na ikaw, Tandang Abel. Masyadong malakas ang pinagsamang pwersa ng mga aswang at ni Tandang Rene. Huwag kang mag-alala. Kilala ko ang karakas ni Rene. Alam ko ang kahinaan niya. Kaya kung maaari, bumalik ka sa mga kalahi mo at balaan sila. Magpahuli ka kung kinakailangan para makarating sa kanila ang babala. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng tatlo, biglang nagsalita si Tonyo. Lolo, sino po yung mga taong yan? Bakit po si... Hindi na ituloy ng bata ang sasabihin.
nang mapagtanto na hindi tao ang kausap ng matanda. Bakit gising ka pa? Ikaw talagang bata ka. Sige na nga mga kasama, umalis na muna kayo. Nakatulala lamang si Tonyo na mga oras na yun. Hindi ito nagsasalita. Tonyo apo, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Sinampal-sampal pa na matanda ang bata hanggang sa makabalik ito sa wisyo. Si Crypto po ba yung nakita ko kanina? Bakit po naging tao yung kalahati ng katawan niya? Ay nako, mukhang wala na akong magagawa kundi sabihin sa'yo ang totoo. Tonyo, makinig ka. Si Crypto ay isang maharlikang engkanto. Siya ang tinatawag kong gabay. Gabay, Lolo? Bakit po may gabay kayong engkanto? Sa pagkakataong yun, si Crypto na ang sumagot. Hindi pangkaraniwang tao ang Lolo Abel mo, Tonyo. Isa itong mahusay na tagapamagitan. At ako naman ang engkantong gabay niya na tumutulong panatilihin ang kaayusan sa mundo ng mga tao. Ganun po pala. Ibig sabihin, may kapangyarihan si Lolo Abel? Ang galing naman! Imbis na matakot, nagtatalon pa ito sa saya. Tumatakbo pa paikot sa kinatatayuan ni Crypto. Oo, Tonyo. Makapangyarihan si Lolo Abel mo. Ewan ko nga ba kung bakit hindi niya ito sinasabi sa'yo. Dahil hindi pa ito ang tamang panahong Crypto. Ngunit wala na akong magagawa. Tadhana na mismo ang naglantad sa aking sikreto. Ngayong alam mo na ang totoo. Mangako ka sa akin, Tonyo, na wala kang pagsasabihan ng tungkol sa lihim natin. Napatango na lamang ang paslit bilang pagsang-ayon. Magdamag itong nakipaglaro kay Crypto. Masayang masaya ang apo mo sa mga nalaman niya. Hindi naubusan ng enerhiya ang bata, kundi pa sisikat ang araw. Kalong-kalong nito ang tulog na si Tonyo. Naloko na. Hindi na naman makakapasok ng paaralan yung batang yan. Bueno, maaari bang ikaw na ang magdala sa kanya papasok sa bahay, Crypto? Binuhat nito ang paslit. Dinala sa loob ng tahanan. Matapos ay bumalik ito kay Lolo Abel para makipag-usap. Malaki ang nakikita kong potensyal sa apo mo, Tandang Abel. Wala akong naramdamang takot sa kanya. Simula nang makita niya ako at ang reptilya. Likas sa kanya ang pagiging matapang. Alam ko, pero hanggat maaari, gusto kong iiwas si Tonyo sa masalimuot na buhay na pinasok ko. Pero mukhang nakatadhana din ang batang maging kahalili ko. Balang araw. Lumipas ang ilang araw. Wala namang nangyaring kakaiba. Nagpatuloy lamang sa mga gawain ang maglolo. Sa kabila ng katotohanang may kasama silang hindi pangkaraniwang elemento. Tila nasanay na si Tonyo sa presensya ni Crypto. Unti-unti na ding tinuturuan ni Lolo Abel ang bata sa mga gawain bilang manggagamot. Ito ang unang hakbang na kailangan mong matutunan, Tonyo. Dapat marunong kang manggamot. Nang sa ganon, kung sakaling magtamo ka man ng pinsala, kaya mong gamutin ang iyong sarili. Ang hirap naman po kasi ng pinapagawa niyo, Lolo eh. Hindi ko pa maintindihan yung mga salitang nakasulat sa maliit niyong libro. Baka naman pwedeng palakihin yung mga letra dito. Walang madali sa buhay, Tonyo. Sa ngayon madali lang ang lahat para sa'yo dahil bata ka pa. Pero kalaunan, mauunawaan mo ang sinasabi ko. Kaya habang bata ka, sikapin mong matuto. Nang sa ganon pagdating ng panahon,
hindi ka mangangapa at magagampanan mo ng maayos ang mga tungkuling nakaatang sa balikat mo. Tungkulin? Kagaya po ng lolo, pag-aalaga ng mga hayop dito sa bukid. Kaya ko naman pong gawin yun, lolo eh. Pag-aalaga sa mga hayop natin, isa lamang yun sa responsibilidad mo. Kung tutusin, maliit lamang itong porsyento. May mas malaki ka pang tungkuling kailangang gampanan pagdating ng panahon. O siya, ipagpatuloy mo ang pagbabasa ng mga dasal na yan. Matapos ay iniwan na nito si Tonyo. Pwede mo namang direktang ituro sa kanya ang mga pamamaraan. Bakit hindi na lang yun ang gawin mo? Mas maganda kung matututo si Tonyo sa sarili niyang pamamaraan. Nang sa ganon, siya mismo ang makahanap ng paraan at solusyon sa mga problemang pwedeng makaharap. Nagpatuloy ang pag-aaral ni Tonyo sa kabila ng murang edad. Determinado itong matutunan ang mga gampanin ni Lolo Abel. Hanggang sa isang gabi, isinama siya nito sa kagubatan. Kabilugan ng buwan ng mga oras na yun, kaya medyo maliwanag ang paligid. Panahon din ng tag-araw, kaya naman nagkalat ang napakadaming alitaptap sa mga puno. Huwag kang gagawa ng ingay dahil sagrado ang lugar na ito. Sagrado, lolo? Bakit naman po? Saka nasan po ba tayo? Di ba, pumasok lang tayo sa gubat? Bakit parang ibang mundo na to? Napansin mo din pala, Apo. Tama ka. Nasa ibang dimensyon tayo. At nandito tayo ngayon para daluhan ang kapanganakan ng mga lambana. Nanlaki ang mga mata ni Tonyo. Iba ang pumasok sa isipan nito. May mga nganak, lolo? Hindi ba nakakahiya yun? Iba yata yung nasa isip mo eh. Ang mga lambana, hindi isinisilang kagaya ng mga tao. Ngunit mapanganib para sa kanila ang maiwang walang nagbabantay. Tignan mo ang maliit na lawang yon. Itinuro ng matanda ang lawang puno ng malalaking bulaklak. Hindi pa namumukadkad ang mga ito. At ayon pa kay Lolo Abel, sa mga bulaklak na yun isisilang ang mga munting lambana. Lolo, kailan po magsisimula yung pagsilang nila? Kapag ang buwan ay nasa sentro na ng kalangitan, saka magsisimulang mamumukadkad ang mga bulaklak na yan at lalabas mula sa mga ito ang mga bagong lambana. Maya-maya pa, nagsidatingan na ang maliliit na elemento. Nabalot ng liwanag ang buong paligid, dahilan para maakit ang iba pang mga elemento. Naglabasan mula sa mga puno ang napakapapangit na mga nilalang. Isa-isang lumusong sa lawa ang mga ito. Ngunit hindi nila magawang makalapit dahil sa mga maliliit na elementong umaatake sa kanila. Sila naman ang mga lamang lupa na kinatatakutan ng mga lambana. Kinakain nila ang mga bagong silang na sanggol. Kaya karamihan sa mga ito, hindi na nagagawang makaligtas. Kung ganon, bakit hindi natin sila tulungan, lolo? Dumampot ito ng patpat. Sinimulang paghahampasin ang mga lamang lupa. Pinalibutan ng mga ito ang paslit at akmang kukuyugin na nang biglang dumating si Kripto. Sa isang hampas ng kamay, nagsipagliparan ang mga nilalang at hindi na muling bumalik sa lawa. Ilang sandali pa, tuluyan ng sumikat ang buwan. Isa-isang namukadkad ang mga bulaklak. Dinaluhan ito ng mga lambana. Tumambad kay Tonyo ang mga maliliit na sanggol. Napakatingkad ng liwanag na mga ito at napakalamig sa tenga ng mga munting iyak. Umikot sa lawa ang paslit.
Pinagmastang mabuti ang unti-unting paglabas ng mga pakpak na mga munting sanggol. Ilang sandali pa ang nakalipas. Lumipad na ang mga ito at pinalibutan si Tonyo. Tuwang-tuwa naman ang bata sa napakagandang tanawin. Ngunit nanlumo ito nang biglang maglaglagan ang mga matatandang lambana. Lolo, bakit po sila naglaglagan? Ano pong nangyayari? Sa tuwing isinisilang ang mga bagong lambana, apo, namamatay ang mga matatanda. Ito na ang kanilang buhay, Tonyo. Dinala kita rito para matutunan mo ang isa sa pinakamahalagang aral sa buhay. Aral? Ano naman po yun, Lolo? Ang mga lambana ay may ginagampanang mahalagang papel sa parehong mundo ng mga tao at engkanto. Sila ang nagiging daluyan kung bakit dumalago ang mga kagubatan dito sa atin. Dahil may kapangyarihan silang magpagaling na mga may sakit na halaman. Dahil dito, dumarating sa puntong nauubos ang kanilang enerhiya at sa bandang huli, tuluyang mamamatay. Ngunit sa pamamagitan ng ibinigay nilang lakas sa kalikasan, isinisilang ang mga bagong lambana. Ang aral na gusto kong matutunan mo, apo, lahat tayo ay may katungkulang kailangang gampanan. Ngunit hindi habang buhay. Tayo ang gagawa nun. Darating ang panahon. Manghihina ang katawang lupa natin. Makakalimot ang isipan. Tuluyang mamamaalam sa mundong ito. Ngunit dahil sa mga legasiyang iniwan natin sa mundo, may mga taong pinili para sundan ang mga yabag natin at ipagpatuloy ang ating mga nasimulan. Ang ibig sabihin ni Tandang Abel, darating ang panahong mamamatay siya at ikaw ang magpapatuloy ng kanyang nasimulan. Kaya inihahanda ka dahil may mabigat na responsibilidad na nakaatang sa iyong balikat. Nauunawaan ko na ngayon, Crypto. Si Lolo Abel, hindi na magtatagal. Kaya kailangan kong matutunan ang lahat ng kaalaman mula sa kanya para magampanan ko ng maayos ang nag-aantay sa aking tungkulin. Hindi akalain ni Lolo Abel na madidinig niya ang mga katagang ito sa isang 10 taong gulang na bata. Nanatili ang mga ito sa lugar hanggang sa sumikat ang araw para masigurado ang kaligtasan ng mga bagong silang na lambana. Pag-uwi ng tahanan, laking gulat ni Lolo Abel dahil may lalaking nakatayo sa harapan ng tahanan. Lolo, mukhang may bisita po tayo ah. Sino po sila? Pasensya na po at natagalan kami sa pangangahoy ah. Ano pong may tutulong namin sa inyo? Marahang lumingon ng lalaki. Ngumiti ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Abel nang mapagtanto na ang taong yun walang iba kundi si Mang Rene. Napakabait mo pala talagang bata. Gusto ko lang sanang makausap ang Lolo Abel mo. Nandito na din pala siya. Ayun po si Lolo. Antayin niyo na lang po siya rito. Sige po, mauuna na ako ha. Kailangan ko pang magpakain ng mga alaga naming hayop eh. Dali-dali itong tumakbo papunta sa mga kwadra. Sumunod naman si Crypto sa paslit para protektahan ito ayon sa pag-uutos ni Lolo Abel. Anong ginagawa mo sa lugar na ito, Rene? Hindi ba't matagal ka ng patay? Yan ba ang naging akala mo? Pasensya na. Pero hindi ako nagawang patayin ng iyong ama. Kaya ngayon, maniningil na ako sa lahat ng ginawa niya sa akin. At dahil wala na siya, ikaw na ang mananagot. Mukhang nakakalimutan mo yatang nasa teritoryo kita. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin?
Wala akong pakialam kung nasaang teritoryo ako. At isa pa, hindi ako susuong sa isang labanan kung wala akong dalang sapat na bala. Naglabasan sa paligid ang mga maiitim na nilalang. Biglang napatakbo pabalik sa kinaroroonan ni Lolo Abel si Tonyo. Lolo, may mga aswang. Kinakain din na yung mga baka natin. Nakasunod pa rin sa kanya si Crypto na may hila-hilang aswang. Inihagis niya ito sa harapan ni Tandang Rene. Isang mahalikang engkanto. At buhay ka pa pala, Crypto. Oo, buhay pa ako at handa na muling makipagsagupaan sa'yo. Dali-dali itong lumapit sa tabi ni Lolo Abel. Alam mo Rene, hindi ko akalain na magkakaharap pa tayong muli. Pero nandito na to. Ano pa bang magagawa ko? Naglakad ito palapit kay Tandang Rene. Ngunit biglang umatras ang matanda. At saan nang gagaling ang enerhiyang yan? Ano bang tinutukoy mo? Wala namang ibang tao dito maliban sa akin at kay Crypto. Hindi nang gagaling sa'yo o sa maharlikang engkanto ang enerhiya, kundi sa batang yan. Saan nang gagaling ang kanyang kakayanan? Napalingon si Lolo Abel kay Tonyo na nooy nakatitig lamang kay Tandang Rene. Maging ang mga aswang na kasama nito, tila naramdaman ang kakaibang presensya ng paslit. Huwag ka nang magulat. Apo ko ang batang yan. At ikatlong henerasyon mula sa akin. Kaya paniguradong namana nito ang kapangyarihan ng aking lolo. Hindi ako naniniwalang minana niya ang kakayanan ng iyong Angkan Abel. May iba pa akong nararamdaman. Hindi lubos na maunawaan ni Lolo Abel ang ibig sabihin ng manggagaway. Hanggang sa nakita nitong nagliwanag ang katawan ng bata. Napansin din ito ang pagtubo ng tila gintong sungay sa ulo ni Tonyo. Ngayon, mas nauunawaan ko na ang ibig mong sabihin. Ang kakayanang taglay ng aking apo ay mula sa kanyang mga gabay. Biglang lumitaw ang dalawang malalaking imahe sa likod ng bata. Pinagsusugod ang mga tauhan ni Tandang Rene. Hindi ito makapaniwala sa mga nakikita. Dahil dalawang mahalikang engkanto ang gabay ng apo ni Lolo Abel. Lolo, hindi ko po alam kung saan sila nanggaling. Pero ramdam ko na kaibigan ko po sila. At sabi ng isa sa kanila, tutulungan daw nila tayong talunin ng mga aswang. Alam ko apo, ang totoo, hindi ko akalaing pagpapalaing ka ng ganitong uri ng kakayanan. Masaya ko dahil sa kasalukuyan mong edad, nagawa mong tawagin ang mga gabay mo. Pinagmasda ng matanda na makipaglaban ang tatlong maharlikang engkanto. Nakatayo lamang din si Tandang Rene habang tinitignan ang unti-unting pagkalagas ng mga tauhan. Hindi ako makakapayag na maulit ang kasaysayan. Hindi na ako ang magiging talunan sa pagkakataong ito. Binato nito ng tigalpo si Tonyo. Ngunit nagawa itong sanggain ni Lolo Abel. Nasaan ang karangalan mo, Rene? Papatulan mo ang isang paslit. Ako ang harapin mo. Nagpalitan ng atake ang dalawang matanda. Malakas na manggagaway si Tandang Rene. Ngunit mas mahusay sa larangan ng kombate espiritual si Lolo Abel. Nagagawa nitong kontrahin ang mga atake ni Tandang Rene. Samantalang si Tonyo naman at ang tatlong maharlikang engkanto patuloy na kinakalaban ang mga aswang. At dahil sa pinagsamang lakas ng tatlong elemento, napilitang umatras ang mga aswang. Bilisan mo, Tonyo. Sumakay ka sa likuran ko at hahabulin natin ang mga tumatakas na aswang.
Dali-daling tumalon ang paslit sa likuran nito habang nagbabago ng anyo. Mag-iingat po kayo, Lolo. Huwag po ninyo akong alalahanin. Nasa pangangalaga po ako nila Crypto. Wika ni Tonyo habang papalayo sakay ni Crypto. Nasundan nila ang mga aswang papunta sa kanlungan ng mga reptilya. Nadatna nila ang mga ito na sinasaktan ang mga kawawang nilalang. Nakaramdam na matinding awa si Tonyo, lalo na sa mga batang reptilya. Marahang ibinaba ni Crypto ang bata. Ano ang gusto mong gawin namin sa mga aswang na yan, Tonyo? Ubusin niyo silang lahat. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang mga maharlikang engkanto. Pinagpapatay ng mga ito ang mga aswang hanggang sa walang matira. Samantala sa panig naman nila Lolo Abel, patuloy nitong sinasagupa ang mga atake ni Tandang Rene. Sa mga oras na ito, siguradong wala nang natira sa mga alagad mo. Ginalit mo ng husto ang aking apo. Hindi basta-basta matatalo ang mga aswang. Lalo na't ilang sentor lamang ang sumasagupa sa kanila. Napahinto ang dalawa sa paglalaban nang makita ang mga reptilya na naglalakad sa kanilang kinaroroonan. Tapos na ang laban, Rene. Sumuko ka na at tanggapin ang iyong pagkatalo. Hindi. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Sa pagkakataong ito, ako ang mananalo. Sabay bato ng tigal po kay Lolo Abel. Sinangga na matanda ang atake. Ibinalik sa kanya. Dahan-dahang nanigas ang katawan ni Tandang Rene hanggang sa napaluhod na lamang ito sa lupa. Tanggapin mo ang sarili mong atake at namnamin ang parusang dala nito. Matapos ay biglang sumabog ang ulo ni Tandang Rene. Nagsigawan ang mga reptilya nang makita ang pagkatalo ng kalaban. Hindi niyo alam kung gaano katagal naming minithi ang kalayaang ito. Malaki ang pasasalamat ko sa inyo. At habang buhay naming tatanawing utang na loob ang sakripisyong ito. Wika ng reptilya. Matapos na maalam na ang mga ito, para bumalik sa kanilang kanlungan. Ang pangyayaring yon ang nagbukas ng kakayanan ni Tonyo. Pinaglinang ito ng paslit hanggang sa sumapit sa wastong gulang. Pinili ng binata ang daan sa pagiging manggagamot. Marami ang natulungan ito, kaya naman hindi na tumutol si Lolo Abel. Nararapat lamang ang pinili mong daan, Apo. Sa totoo lang, ito ang pinakahangad ko noon para sa iyong ina. Kaso nga lang, mas pinili niya ang mamuhay sa syudad. Hindi ko naman sinisisi ang iyong ina. Dahil sa nakikita ko ngayon sa iyo, walang dudang ito ang tadhanang nakalatag sa buhay mo. Nang mga sandaling ito, nakaratay na ang matanda sa kanyang higaan. Binata na rin si Tonyo at ito na ang nagpatuloy ng lahat ng gawain ng matanda. Alam mo, Lolo, hindi ko naman po mararating ang ganitong antas kung hindi dahil sa inyo. Malaki din po yung pasasalamat ko dahil hindi nyo ipinagkait sa akin ng mga kaalaman. Hindi na ako magtatagal, Apo. Alam nating pareho na nasa dapit hapon ako ng aking buhay. Ikaw, sumisikat pa lang ang araw para sa'yo. Kaya sana wag na wag mong sasayangin ang buhay mo. Ilaan mo ito sa mas makabuluhang gawain. Ibinangako ko sa inyo noon na ipagpapatuloy ko ang sinimulan nyo. Kasama na doon ang paggawa ng kabutihan sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. Tiwala naman ako sa iyo, Apo. Ako ang nagpalaki sa iyo
Kaya kilala kita at alam kong mabuti kang tao. Kaya gawin mo ang nararapat. Panatiliin mo ang kaayusan sa lugar na ito. Hindi ka tatalikuran ng mga gabay mong sentor. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa ng gabing yun, tuluyan nang namaalam si Lolo Abel. At bilang pagtanaw ng respeto, inilibing ang katawan na matanda sa mismong sentro ng kanilang lupain. Taon-taon, nagdaraos ng piging ng pasasalamat ang binata para sa yumaong matanda. Dinadaluhan din ito ng iba't ibang elemento, lalo na ng mga engkantong natulungan ni Lolo Abel noong siya ay nabubuhay pa. Nakita ni Tonyo kung gaano kalaki ang impluwensya ng matanda sa mga nilalang. Kaya sinikap din ng binata na panatilihin ang relasyong ito. At sa pagtagal ng panahon, nagawa naman niya itong panatilihin. Nagkaroon ng sariling pamilya si Tonyo. Ipinasa nito sa naging anak ang nalalaman. Tinanggap naman ito ng mga bata. Naging matagumpay din sila sa pangangalaga ng balanse. Dahil maging ang mga ito, nakita ang totoong kahalagahan at kagandahan ng nagkakasundong mundo. Sa paglipas ng panahon, habang nagiging moderno ang kapaligiran, unti-unti na ding nalilimutan ang mga nangyari. Ngunit nanatili sa puso at isipan ng mga kaanak ni Tonyo ang kwento ng kanyang buhay at ng gabay nitong itim na toro na nagngangalang Crypto. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.